Nakakaba magbisikleta rito. Nakakaba magbisikleta. So andito na tayo ngayon sa may Wingham mga kabayan, at ito yung kanilang pinakasentro. Kailangan tumawag tayo sa kabila. So bali ito pa lang yata yung pinakaunang beses na nagbisikleta ako ng malayo. Magmula sa apartment papunta rito sa Wingham, siguro mga 20 kilometer, 20 or mahigit pa. Last nag-ikot-ikot pa tayo dyan sa Wingham, so siguro mga, sabihin na natin 22 kilometer, ganyan. Yung papunta pa lang, tapos pabalik, sabihin natin 20 kilometer. So kahit pa paano, kapag banat-banat ng buto. So ayan mga kabayan, nandito na naman tayo sa 90 km per hour na kalsada. So mabibilis ang mga sasakyan dito, so kailangan natin ng matinding pag-iingat. Ito na sa part na to, kahit pa paano may portion pa na nadaanan ng bike. Doon sa kalagitnaan wala na eh, medyo gagater ka talaga. Bigat sa binte. Iba talaga pag matagal nang na-stuck, hindi na nakakapag-bisikleta madalas. Medyo binabagalan ko lang yung takbo mo ngayon mga kabayan, kasi kapag lalong binibilisan ko, lalo rin ako napapagod kaagad. So malapit na tayo doon sa may area na ano, walang bike lane or medyo masikip yung daan. Full license. So kailangan mo na pagdaanan yung mga yun sa L. Pagkakalam ko, kahit na tumagal ka ng 5 years sa L, kung talagang hindi mo mapasa yung actual driving test, kahit na matagal kang naka L, 5 years yata, okay lang. Ang problema lang pag naka L ka, tuwing magdadrive ka, kailangan meron kang kasamang
full license na nakaupo dun sa passenger seat. Hindi ka allowed na mag-drive ng mag-isa ka lang. Yun yung tinatawag na L plate. Ibig sabihin, learners. So kapag naipasa mo yung actual driving test, yun, akit ka ng red P, which is valid for 2 years yata. 2 years o 1 year. 1 year lang yata yung red P. Tapos sa green P, valid siya for 2 years. After nun, full license na. Di mo na kailangan mag-take na actual driving test. Parang continuous na siya na mag-upgrade papunta ng full time. Pero yun nga, gaya na binanggit ko kanina, madalas sa mga pasaway na driver, sa mga nakapasa sa L tapos magiging red P, yung mga baguhan na driver, mga pasaway, gaya yung kanina bilis na nanahan ako, 2 lane naman yung dinadaanan ko, napakalayo naman na makakagip niya ako. Parang ano lang, parang pinagtripan lang ba na gulatin, parang gano'n. And effective naman kasi nagulat ako. Loko yun eh. So continuous tayo, nagpahinga lang ako bagya mga kabayan. Nakapagod din talaga. Kaya nga nasabi ko, yung first time na nag-bike ako ng malayo. Tapos din-overcheck ko sa Google kung ilang kilometer. Ano lang pala, mga 13 kilometer lang pala magmula rin sa apartment sa Wingham. Pero syempre nandito pa tayo sa Wingham, sabihin na natin 15 kilometer yung pagpunta natin doon, tapos yung pabalik mga 13 kilometer, mga 28 kilometers na pagbibisikleta. So yun mga kabayan, sa mismong ibaba na tayo ng kalsada dumadaan kasi yun nga, medyo makipot yung sementadong kalsada. So dito na tayo dumaraan sa pinakababa para mas safe tayo, kasi hindi naman na nila kakainin tong part na to para lang makadaan, unless sasadyain nila. Wag naman sana. So dadaan pa pala ako ng Bunnings kasi bibili ko pa ako ng butane. Bunnings warehouse. So finally mga kabayan, nandito na tayo sa part na medyo malawak yung daanan para sa mga cyclist. Ayan, makikita nyo naman, kasya yung isang sasakyan, higit pa. So safe na safe tayo dito, unlike dun sa may kanina, sa may part na 90 km per hour yung takbo medyo nag-aalangan ako dun sa kalsada kasi nandun na tayo sa pinakababa ng gutter. So ito palang nasa kaliwa natin mga kabayan is Aged Care Facility. ESCHA yung pangalan ng Aged Care Facility. So marami tayong mga kabayan na nagtatrabaho dyan.
mga tawag dito sa aged care, caretaker. Yan, Tescha Tari Aged Care. Papagawa ng bahay. Yeah. Ahon na naman. Ahon na naman. Pahinga muna mga kabayan. Nahirapan ako umahon. Sakit sa binti. Ay nako. Nagbike ba naman ng malayo tapos wala man lang stretching kanina nung umpisa. Kapoy. Kapoy sa ahon eh. Aray ko. Yeah. Medyo mahaba pa naman tong ahon na to. Bali nakalahati ko lang eh. Tapos pahinga. Hindi kaya. Hindi kaya na tuloy-tuloy. Sayang uso pa. Agoy! Aray ko! Woo! Konti na lang, konting ahon na lang. Tingnan nyo itong mga kabayan, no? Junkyard ng mga sasakyan. Range Rover, iba't ibang mga klase sasakyan. Dami pa dun sa loob. Sayang, oh, mga vintage na sasakyan. Dami. Pero hindi naman siya, no? Hindi siya wrecker. Yung mga nagtitinda ng mga pyesa-pyesa, parang hindi siya wrecker eh. Parang ano lang talaga siya, parang junkyard. Sayang, oh, mga Range Rover. Dami pa mga pyesa mapapakinabangan dyan. Ito po, dami pa rito. Mercedes-Benz, Range Rover, Range Rover. Tapos may mga ano din, oh, may mga camper van. For sale, make an offer. Trailer mga kabayan, binibenta, panghakot ng mga gamit. Sayang, sayang mga pyesa, or I mean yung mga sasakyan. Yung iba doon mapapagana pa eh, or I mean maaayos pa. Nga lang, gagastusan mo rin. Gagastusan mo rin ng malaki. Ay, finally. Malapit na tayo sa Bunnings at patag na rin yung dinadaanan natin. Wala na masyadong ahon. Malapit na tayo sa Bunnings mga kabayan. Konting pedal na lang.
daw yung nag-e-scooter. May nakasalubong na sasakyan. Sinahan siya. Parking area nila dito mga kabayan. Running square. Dito pinaganap yung meet and greet ng mga vintage car owner. Dito tayo. Park tayo. Tayo magpa-park. Tayo pwede mag-park ng bisikleta. Pwede siguro dito sa gilid ng trolley. Yan. Yan naman tayong paddock. $123.69. Mahal. SE Hybrid Lunchbox $24.45. So mga kabayan, kumuha ko nito isang Craft-Rite 12 compartment storage box. Gagamitin ko sa mga kinokolektang mga toy car, diecast car. So kuha tayo ng butane. So ito yung mga gamit sa mga camping. Yan. Sa mga pag mag-grill ka. You know, 5.94 lang. Nung nakaraan $6 sarado. So kuha tayo ng dalawang balot. Yeah. So yan mga kabayan, tapos na tayong mamili dito sa Bunnings Warehouse. At kumuha lang tayo ng dalawang balot ng butane, tapos yung storage. So natagalan din ako nag-ikot-ikot doon, nagtingin-tingin kung ano yung mga magandang bilhin sana, kaso medyo may kamahalan yung mga nakikita kong mga pwede kong bilhin eh. Yung mga gusto kong bilhin medyo may kamahalan. So pass muna. So ayan mga kabayan, uwi na tayo. At kahit pa paano nakapag-barat tayo ng puto kasi nakapag-bisikleta tayo malayo-layo. At medyo nanakit din yung uwitan ko. Sa tagal na nakaupo sa bisikleta. At yun nga din, matagal na rin kasi hindi nakapag-bisikleta. Sa simoy ng hangin.
Ito ang train station dito sa may Tari mga kabayan. Pakita ko lang sa inyo yung labas. Yan, train station. So dito ko sumasakay kapag halimbawa mag-commute ako papunta ng Sydney. So dito ang sakayan. Tapos ang biyahe alauna ng madaling araw. So hindi na tayo papasok sa loob kasi diretso na uwi. Masakit na rin kasi talaga yung ano ko, yung puwitan ko mga kabayan. Sa tagal na nakaupo sa bisikleta, tapos yung mga binti ko masakit na rin. So dito tayo dadaan kasi meron ditong pathway or walkway. Mas safe dito kumpara dun sa may ano, main road mismo. Lamig. Sakit na talaga ng aking mga binte mga kabayan. Aray ko po. Nagpa-practice na mag-drive yung mga yung naka Honda Jazz na yun, yung pumasok dyan sa may ano, service NSW. Nagpa-practice mag-driving naka L. Pahinga muna. Okay, ang sakit na aking binti at mga balakang. Manning Regional Art Gallery. Di ko pa napapasok tong art gallery na to. Di ko alam kung free yung entrance dito eh. Next time subukan natin pasukin. Tingnan natin kung ano yung makikita natin mga art sa loob. Aray ko. Aray ko. Sakit sa binti ba? Kahit yung puwitan ko hindi na makatagal sa upuan eh. Aray ko po. So dito tayo dadaan sa may tabing ilog. Sa mga street light pala mga kabayan. Yan. Yun. Wait. Kailangan mo pindutin yung button. Kailangan mong pindutin yung button. Gaya nito. Kailangan mong pindutin yan. Tapos hintay mo mag-warning. Yan o. Hindi ka basta-basta pwedeng tumawid. Kailangan mo takot.
pinapagod yung sarili. Aray ko po. Sakit na sa balakang ah. Malapit na. Medyo humaba na naman tong video mga kabayan. Pasensyahan nyo na. Pagtsagaan nyo ng panoorin. Kahit pa paano sa pamamagitan ng video nalilibot ko rin kayo dito sa lugar dito. May mga sasalubong tayong so malamang yung iba sa inyo pamilyar na sa lugar na to mga kabayan. So kung madalas naglalakad, hindi pala madalas kapag naisipan lang kapag naisipan lang maglakad papunta ng town. Malapit na sa apartment. Nakapagpahinga na rin. Grabe, hindi ko akalain na sasakit ng ganito. Hindi ko saka yung kawitan ko sa bisikleta. Tagal na rin kasi hindi nakapag-bisikleta ng malayo. Tutusin, malapit pa yun. 30 kilometers balikan. Malayo pa yung mga nabiyahe ko dati. Nasa Pilipinas pa. Right. Kasama yung katrupo sa bike. Mga pala, galing pa ng Pilipinas. Sinala ko dito sa Australia. Uniform namin sa Pilipinas. Shoutout sa mga miyembro ng Trinks Bikerhood Philippines. Shoutout sa inyo mga bisikleta na Trinks. Trinks kasi dati yung brand ng bisikleta na ginagamit sa Pilipinas. Sumali ko sa grupo ng mga Trinks owner, Trinks bike owner. At yun nga yung Trinks Bikerhood Philippines. So finally, nandito na tayo malapit sa apartment. Hello. Yan. Pamilyar na kayo sa tulay na ito mga kabayan. Ay, po. Bakit ka? Ito ba na kang? Hirap na sa bahon eh. So ayan mga kabayan, finally nakarating na tayo ng apartment at nag full storage na yung ating camera, kaya ang ginagamit ko ngayon is yung aking cellphone pang record. At ayan, nakarating na tayo ng bahay at ito, kuhanin ko pa yung mga sinampay ko mamaya oh. Iakyat ko pa yung bisikleta sa hagdanan. Pagod na ako. Pinagod ng gusto yung sarili, no? So yun mga kabayan, finally nakauwi ng maayos. At dito ko na lamang din tatapusin ang video na to. Maraming salamat sa inyong panonood mga kabayan. At ingat kayo paragi. See you in the next one. Bye.